battery, ang karaniwan na rating nila is naka-ampere hour. So, pag sinabi mong ampere hour, ang ibig sabihin doon ay kung may 1 ampere hour ka sa loob ng isang oras, mag-ibig siya na 1. Yun ang ibig sabihin ng ampere hour natin. Now, pagka na-discharge na fully itong 1 ampere hour, para ma-charge mo yung battery more than 1 ampere hour. Ibig sabihin, hindi mo mapupully charge yung battery sa loob ng isang oras. Usually, we consider 60% yung capacity. Paano nag-charge tayo? Meaning to say, kung let's say, sa loob ng isang oras, kaya mo mag-discharge ng 1 ampere, ang charge mo lang sa isang oras is around 0.6. Typically yun. Hindi kasi sabi yun talaga yung value doon. Ang state lang natin, mas malaki ang discharging rate mo kaysa sa charging rate. Palaging mas mababa ang charging rate natin. Palaging mas matagal bago ma-charge ang battery kaysa mag-discharge. Yun ang ibig sabihin. Now, yung performance ng battery natin nagbabari yan sa temperature, sa type, at saka sa age. Habang mas luma yung battery mo, mas bagal na ang kanyang charging at mas mabilis na ang kanyang discharging. Okay. And ang common na ginagamit natin is lead acid. So yung mga madalas na nakikita nyo sa mga jeep or kotse is lead acid. Kaya ang kilalang brand naman sa Philippines is yung Autolite. Lead acid na Autolite na. Sa battery, meron tayong dalawang tinatawag na type. Yung standard type at saka yung depth cycle. Yung pinagkaiba lang nila is yung depth cycle is or deep cycle is mas mabilis ang charging and discharging. Tawag sa kanila is rapid charging or discharging. Sa standard type, steady ang kanyang charging or discharging with minimal spikes. So, usually, pag tinignan mo yung battery, makikita nyo may mga plates sa loob yun. Yung mga plates na nasa loob, ang tawag natin ay cell. So, wala siyang pinagkaiba sa PV. Para mapa-increase mo yung kanyang voltage, kailangan gamitin nila naka-series. Para ma-increase mo yung current, kailangan lang gawin yung naka-parallel. Okay. And sa off-the-shelf na battery, na 12 volts, ang rating nun is karaniwan na sa 12.6 to 12.8. Okay. Now, deep cycle batteries have features sa plates nila with high density material. So, ito yung nag-aalaw para mas makapag-preserve ka ng battery at mas makapag-discharge ka ng battery. So, ang tawag natin doon yung mga high density material natin or thick plates. Kaya mapapansin nyo dito sa drawing, mas thick yung plates ng thick battery kumpara dito na mas thin yung plates. Yun yung main difference nila pagdating sa material. So you don't need to study more on that. Pero kung let's say pagkatapos nito, nagkataon interested kayo sa battery or let's say napunta kayo dito sa part nito sa inyong trabaho, so at least you have an idea already. Okay. Now, simple lang ang computation natin. Kung paano tayo mag-compute sa PV, ganun din sa battery. For instance, meron ako 900 ampere hour. Pwede natin sabihin tatlong parallel yun na battery. 53 ampere, 300, or dalawang 450. Yun lang yung sinasabi natin na difference nila. Now, in a single cell, pag nag-fail yung isang string, yung entire storage bank mo would rapidly discharge. So, it's common na ginagawa natin or common problem sa battery is pag may nag-fail ng isa, automatically damay yung kabila. So, what we do is we need to change it as soon as possible. Wala yung pinagkaiba, let's say, nagtitipid ka sa battery ng aircon mo lang aircon mo, or let's say, TV, pinalitan mo lang yung isa. Mas mabilis siyang
discharge pag gano'n. Kaya it's advisable na papalitan mo parehas. Hindi yung isa lang yung papalitan. You would notice that if you try to observe, mas mabilis siya. Magtataka ka, yung isipin mo, dalawang battery na binili mo yung January, nasira yung isa ng February, nagpasok ka ng panibago. Bakit kalagitnaan ng March, parang sira na rin, or parang discharge na rin? Kasi kumbaga nahawa siya. Nahawa siya sa ito pa, sa bisita. So, ina-avoid natin yun. Kaya as much as possible, if those are the cases, papalitan mo parehas ka rin. Kahit sabihin natin yung tinanggal mo yung may sira, yung discharge na yung isa, bawas na siya. Oo, parang ganun kasi, babalikan natin yung principle ng voltage pag nakaparallel. Diba dapat same voltage yun? Eh kaso hindi magsasave yun kasi sabihin natin ito, ang maximum na lang niya, 12.5. So kahit ito ang 12.9, hindi na niya gagawin 12.9 ito. Ibababa niya ng 12.5. Kasi, yun yung dapat para maging stable. Wala yung pinagkaya sa DC machines or DC generator. So kaya na natin ina-avoid na magkaya sila ng voltage. Mas sensitive ang battery kesa sa generator. So yun yung main difference na. And in practice, hindi ka nag-i-install ng more than 3 parallel batteries. So in practice, hindi ko sinasabi standard yan. In practice lang. Sabihin natin, may 3 kang Motolite na battery. Hanggang doon ka lang. Huwag ka magkaroon ka ng isa pang Motolite na battery. Ang nakikita kong main, if you would look, ang main reason nila, mas madali kasi mag-troubleshoot pag 3 lang ang nakaparallel. Malalaman mo na kagad kung ano yung sira. Pag ginawa mo 4 yan or 10, mas malilito ka kasi maraming combination. And ngayon, wala na tayong problema kasi meron ka ng mga monitoring device para ma-ensure natin na okay yung kanyang charging and discharging rates. Okay. So, ito yung mga nangyari pag nawawala yung equalization. So, nagre-research siya ng weak cell and entire storage. Actually, yung mga sinasabi ko kanina, yan na yun. So, hindi ka nagsasama ng dalawa kasi masisira rin yung isa. And nag-change rin yung characteristic niya habang tumatanda or nag-age siya. And in industry practice ulit, hindi mo ine-enlarge yung old battery bank by adding new battery string. So, pag nasira, for example, yung battery ng kotse mo o ng motor, kahit sabihin natin isang cell lang yung nasira doon or isang string lang, hindi advisable na palitan mo yung panibago. Kasi nga, the main reason for that is magkakaroon pa rin siya ng effect dun sa kasunod na part. And ito rin, not uniform ang kanyang aging. So dati, nagiging problema to. Yan yung main reason kaya yung mga battery storage natin dati or nung hindi pa na-develop yung way para ma-sense yung charging and discharging, hindi natin siya ginagamit sa ating mga system. Kasi, biruin mo, masira lang isang cell, tapon na kagad, bili ka bago. Ngayon, wala na tayong problema. Kasi kaya mo na ma-monitor. So, there are controls, there are algorithms, or there are processes para ma-make sure mo na sabay silang masisira or sabay silang i-replace. So, yun yung mga advancement na natin sa battery that paved the way dun sa topic natin ngayon, yung storage system sa PV. Pero kung pinag-usapan natin yung mga dating battery, yung walang mga ganitong devices, hindi siya applicable pa. So here's a pictorial representation ng lead acid. So, ito yung mga cells natin. Kaya natin tinatawag siyang lead acid kasi lead siya na nakababad sa sulfuric acid. So, yung cell mo, lead, binabad natin sa sulfuric acid. Kaya kapag binuksan mo yung battery, makikita mo, di ba, may parang cap. Pag binuksan mo yun, ano makikita mo sa loob? May liquid. Yung liquid na yun is yung sulfuric acid. So, dito papasok yung principle na electrode
Now, for optimized battery storage system, we design it using a single series of cells that are sized for the load. So, optimally, we design it na in that way para hindi na tayo problema na magdagdag ng naka-parallel or naka-series. Here is a pictorial representation ng mga ginagamit nating battery sa power system. So makita nyo parang mga container truck yan or container lang siya. Pero nandyan yung battery. Pag binuksan mo, nandyan yung mga cells ng battery. Ang tawag natin dyan, karaniwan is community storage. Kaya natin tinatawag na community storage yan kasi kakakopit siya sa community na mataas yung penetration ng renewable. So para ma-avoid natin yung masayang, ipupunta natin ito. Now, if you have a 105 ampere hour na battery, pero kailangan mo siyang i-discharge not more than 50%, ang storage capacity niya would be 210. So, ang parang gusto mo sabihin, sa loob na isang oras, 105 yung binibigay ko. So, hindi dapat siya mag-drain na maging 50% na. So, yan yung ginagawa. Okay, so ito yung sinasabi natin community storage. Zoom in natin. So, meron ka dito mga panel, then ito yung ating mga energy storage devices. So, kaya natin siya tinatawag na community storage kasi siya ay nag-house dun sa excess ng community. So, for this case, itong mga bahay, may mga PV system yan. Pag may excess, papasok natin. Okay. And the energy storage system na, yes? Sure, bakit hindi lithium ion yung ginagamit? We would be discussing that later. Okay. Yung energy storage system natin, pwede natin siyang gamitin as spinning reserve and it must be efficiently scheduled for charging and discharging. Okay, so here, pictorial representation ulit ng battery system. So mukhang hindi siya battery, pero battery yan. Malaking version ng battery. Ha? Yeah. Parang warehouse, parang container van, and so on. Kaya ito, battery storage system pa rin yan. Lahat yan puro battery. Now here are some changes na nangyari. So noong 2012, there was a significant increase ng market sa energy storage, specifically sa power system. So mula sa 2.8 billion dollars naging 113.5 billion dollars ang ininvest. That is from 2012 to 2017. Then we could see here also na ganun rin yung global energy storage capacity nag-increase from 3.2 to 185.4 gigawatt hour. So ang ibig sabihin nito, ito yung kino-consume natin or yung capacity natin for a specified number of hours in a year. And here would be the drivers to market. So 23% is sa US, 18% sa Japan and China, and 9% sa UK and Germany. More or less, makikita nyo yung mga percentage nito, yung mga na-drivers dan is karaniwan, yung may malalaking load and malalaking penetration ng renewable energy. Now, sa Pilipinas, may mga projects na rin yan. Makikita nyo na rin yan kung pinasa nyo yung energy plan ng DOE or yung transmission development plan. Naka-indicate na rin kung saan nila ilalagay. Mga target nila usually is lahat ng substation sa Pilipinas. Lalagyan nila ng mga battery energy storage system. Ayun yung target. Okay. Now, another type is yung tinatawag natin single cell battery. Yun na una kasi is multiple cell. Ngayon, nag-develop sila ng tinatawag nating single cell battery, and the main application dyan is yung sa plug-in hybrid cars. Pag sinabi mong plug-in hybrid cars, ibig sabihin, pwede siyang mag-run using gasoline, pwede rin siyang mag-run using electricity. At makikita niyo yung ginagamit is para yung sa gasolina lang rin. Ang difference lang nito, ang gasolina mo would be the electricity. And charge mo yung battery na dito.
Now, yung initial na ginagamit dito for single cell storage is nickel metal hydride. So, ito yung Chinese character if you want to learn. Pero, this is nickel metal hydride. So, hindi ko lalabas sa quiz yung Chinese character. Hindi siya kasama sa quiz. Okay? So, these are mostly used sa electric and hybrid electric vehicles. Now, kung performance, lithium-ion talaga ang pinakamaganda. Ito yung mga nakikita nyo sa laptops nyo, sa cellphones nyo. Now, dati, mahirap size up ang lithium-ion. So, that is why lead acid ang madalas. The problem with lead acid is mabilis yung kanyang discharging at madali siyang mag-age. So, due to advancement sa technology, nagkakaroon na rin tayo ng lithium-ion na energy storage system or large scale. So, meron na siya. Pero in terms of costing, mas mura pa rin talaga ang lead acid. Another reason dyan is dahil ang lead is medyo dangerous substance, lead. So, kaya nag-shift tayo sa lithium-ion. If you remember some news, yung tungkol nga sa pag-recycle ng mga battery na lead acid. So, wag mong gawin na itapon siya sa basurahan or let's say sa garbage site or dump site. Usually, may separate na siya. Dahil nga, dangerous yung chemical natin na lead. So, yun yung main reason. Dahil na-move siya into lithium-ion. Okay. So, ito, example pa ulit. Ito naman, malamang sa malamang, kita nyo naman yung logo, that would be Toyota. So, yan yung unang electric vehicle na ginamit is lithium-ion. Yung mga previous kasi yung ginamit is nickel metal. So here, ang nangyari dito sa type ng car na to, is nagkaroon siya ng 3 battery packs. Ibig sabihin is 3 cell. Pero ang ginagamit ko lang muna sa pag-umpisa, sa pag-start with the first battery. After noon, pag nag-start na siya, ililipat niya doon sa second one. Then, ililipat niya doon sa third one. Para continuous yung pag-ikot ng kotse. Then, pag medyo maubos na, pwede na i-charge ulit siya. Ngayon, may mga bagong improvement yan. Nagkaroon tayo ng tinatawag nating regenerative braking. Ano ba yung regenerative braking na yan? Yung pag nag-brake bigla yung kotse or motor or kahit anong motor, iikot pabaliktad yung motor, di ba? So, nagkakos daw yan ang loss, power loss ang tawag. So, para hindi masayang yung power loss na yun, pwede mo siyang gamitin pang-charge na battery. But hindi naman lahat ng cases applicable yun. So, there are cars na gumagamit yun. Pag nagpasa kayo bigla ng mga hindi natin, plano ni Manuel kung yun lang ng electric car kasi mayaman daw siya. So, makikita mo din sa specification na mayroong mga electric cars na may regenerative braking system. Typically, ginagawa nila yun para may savings sa electric cars. Kasi ang difference ng diesel sa battery is mas mabagal ang electric cars para sa diesel cars. The simple reason na siyempre babalik ka sa principle ng electrical energy. Convert mo pa po ng mechanical yun para mamunod yun. Kung diesel ka, mas madali ang ramping up sa battery. Mas, pag ginawa mo yun, mas mabilis ang start. So, yun yung problem din sa part na yun. Okay? So, ayan. Pinakita lang natin dito na ito yung mangyari pag may 3 single cells ka na naka-string in series at pag may dalawang naka-parallel. Ang main difference lang nito, pareha sila ng voltage, mas mataas lang yung current nito. Kasi syempre, dalawa yung nakaparallel. So, pag may nakaparallel ka dalawa, dating 1 ampere, edi 2 ampere yun. Okay. Here are some sample specifications as well as yung given nila physical and cost properties. So, we could see here the reason why medyo hindi tayo nag-lithium ion, kitang-kita nyo naman dito sa loss din natin.
$45 per kilogram kung bibili ka. Kung gusto mo siya mag-generate ng energy at ma-return mo investment, $700 per kilowatt. So ito yung mga main reasons kung bakit mas pinipili natin yung standard or yung lead acid. Okay. Some concepts na kailangan nyo tandaan na kahit siguro hindi ko explain, alam nyo na rin, malalaman nyo rin siya as you observe the battery. Pag mas mataas ang kanyang discharge current rate, ibig sabihin yung remaining capacity mo mas mababa. Siyempre, mas marami kang nilalabas na energy. So, siyempre, mas mababa yung storage mo, yung capacity niya. And this one would be affected by your output voltage and your resistance. So, ang gauging natin dito would be the voltage. Pag mas mababa yung voltage ng battery, ibig sabihin, mas mababa yung charge. Pwede nyo gawin yan. Sabihin natin, meron kayong voltmeter sa bahay. Try nyo i-measure yung voltage ng mga battery. Makikita nyo magkakay kasi na rating. Mas mababa ng voltage doon, ibig sabihin, mas konti yung nakita niya capacity. Okay. And since we consider different types of combination, mas maganda kung kaya natin i-model siya dynamically. Okay, so punta tayo sa example. Example natin, straightforward. Madadagdagan ka lang ng battery. Okay, so here we want to design a microgrid with a given load of 1,000 kWh rated at 460 volts AC and connected to a local power grid at 13.2 kV using the given rated capacity natin and ratings and 10% reactance. So ang tanong, to support the emergency load, the microgrid needs a 200 kW storage system to be used for 8 hours a day. So 8 hours dating gagamitin lang siya. So ito yung mga assumptions natin, inverter rating, PV rating, as well as kailan yung batteries in series, sa string, at saka kailang strings ang nakaparallel yung sa array, tatlo, and yung rating ng battery natin na 255 ampere hour at 12 volts, and yung discharge natin, which is 50%. So ibig sabihin nun, hindi tayo gagamit ng battery na more than 50% ang discharge niya. So maximum of 50%. So, inayat natin to. Ano yung rating ng PV arrays, converter, inverter, sa battery. Ano yung minimum service area, ano yung cost and weight. So, ito yung pinili natin, but take note, pag nag-design kayo, hindi nyo gagamitin itong binibigay ko sa example. Ang gagamitin nyo is maghanap kayo sa mga company ng battery, ng PV. So, maghanap kayo. Hindi yung ito yung gagamitin ulitin ko wag nyo gagamitin ito sa design nyo kasi for ano lang to, example purposes. Pag nag-design kayo, since kailangan nyo malaman talaga kung ano yung type, hanapin nyo, sabihin natin nagbebenta ng PV itong company ito, so titingnan mo yung specification nun. Ganun rin yung sa battery. Okay. So for example purposes, ito gagamitin natin type 1 na PV. And ito yung kanyang surface area at saka power rating. Yes. Nakalagay ito, no. Diba? No. Use available. Kasi tinuturuan ko kayo doon or ang activity na yun is para matuto kayo mag-design. Para kung sakaling may PV kayo sa design project, may idea na kayo. Ang kulang na lang doon is lalagyan na lang ng standards na lang. Okay, next. So, babalik lang tayo. Yung pa rin yung formula. Tatandaan nyo yung mga formula natin. Straightforward. Mawawala lang yung 2 at saka square root of 3 pag single phase. Pag 3 phase, meron kang 2 square root of 3 over 2 square root of 2 square root of 2 over square root of 3. So, meron lang yan pag 3 phase. Pag single phase, tanggalin nyo lang itong 2 at saka itong square root of 3. Pag single phase. Pero 3-phase tayo palagi sa mga design natin kasi distribution system yan, transmission system yan, or generation. So, sabi natin 460 volts. So, kailangan ko ng inverter na ang
ang input niya is 835 volts. So mula doon, mabalik tayo doon sa number of inverters. Meron akong 1 megawatt. Kailangan ko daw, bawat inverter ko daw is 250 kilowatts. So kailangan ko ng 4 na inverter. So meron tayong inverter. Then yung modulation frequency nun is 84. Kasi 50-40 over 60. Take note, dalawa lang ang frequency na kino-consider natin sa buong mundo. 60 at 50-50. Huwag kayong magbibigay na ibang sagot doon. Kapag nagsagot kayo ng 44, 61, 66, babalik ko kayo ng ano? Elementary. I think first year. Kasi 60 Hz at 50 Hz lang ang frequency na ginagamit natin. Wala nang iba. Ang ibig lang sabihin nito is electrical frequency or yung grid frequency. Yung FS is switching. Yung switching frequency kasi ang inverter mo, transistors. So, pag transistors, dalawa ang mode of operation niya. Amplifier at saka switch. So, ang ginagamit natin madalas sa pagcha-charge, discharge, at pagkocontrol ng voltage ay yung switch. Kaya meron kang switching frequency. Then, we have also yung modules sa string natin. So, 550 over 54. So, nanggaling itong 550 na to. Yung 550 na yan is, balikan natin dito. It is indicated here na ang output ng PV ko is 550 volts. Kaya 550 divided by 54.8, lumabas 10 type 1 ng PV ang naka-series. Okay, after nun, the next step, kukunin natin yung kanyang string voltage, string power. 1,000, okay, balik tayo. Ayan, design a microgrid with a load of 1,000 kilowatt rated. Yun yung load mo. Ibig sabihin, yun dapat yung ibibigay ng PV system mo. 1,000. So, meron ka daw 250 na rating ng inverter, 250 kilowatts. Kaya ang ginawa natin, 1,000 divided by 250. Nasa given siya. So, yun. Then, kunin natin kung ilang yung number of strings natin. 20 divided by 1.9. So, kailangan ko ng 11 strings na nakaparallel para kaya mo sa isang converter yung 20 kilowatts. So, sa 20 kilowatts na converter, may 11 na strings na nakaparallel. And the total number of arrays is 50. Kasi 1,000 divided by 20. And yung 20 na yon, ibig sabihin 20 kasi yung capacity ng converter mo. So lumalabas, 50 yung converter natin. So mamaya makikita nyo, mabivisualize nyo yung signal line. Okay. Now, in terms of number of modules, ilan siya total? 10 yung naka-series, 11 yung naka-parallel para sa isang array, tapos 50 array. Kaya ang total number of modules natin is 5,500. Ganun karami yun. Pag tinignan mo yung kanyang surface area, 1.57 acres. Panel lang yun. Hindi pa kasama yung converter at saka yung inverter. Pero wag kayong makalala, hindi naman ganun kalaki yung converter sa inverter. So pwede natin sabihin na approximately at most 2 acres ang gagamitin mo sa PV farm mo or sa PV power plant system. Then, ang weight natin is 181,885. Ito, ang ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng lagay ito sa ibabaw ng bubong. Kung let's say may ganyang kalaking bahay or let's say factory na 2 acres yung size, hindi dapat yung kanyang rooftop or yung kanyang roof deck or yung kanyang roof mismo ay kaya ang weight na 181,855. Which is parang sabihin natin, kung meron kang tao na nag-weight na 200 pounds, so kailangan mo ng parang 1,000 tao na 200 pounds yung nakaapak doon sa bubong. So parang
hindi kakayanin yun pag ganun. Yung alin? Converter. Boost converter. Then, ganitong kamahal yung TV natin. $4.78 million. Pero module pa lang yan. Hindi pa kasama yung inverter cost saka yung converter cost. Sa magkano? So, more or less, check natin yon. Hindi pa. Wala pang battery yan. TV panel yan. Kaya nga, ito yung tinatanong ko sa inyo, pag sa design project nyo, pag nag-estimate kayo ng PV system na meron pang irrigation system or whatever pa nilalagay, sasabihin nyo, kayang-kaya yung 50,000 pesos. Sinerge natin yung PV system. Ang PV system, 50% na nung 50,000. So, paano pa yung irrigation system? So, more or less, you need to check those. So, yun magiging problem. So, ito, ganito yung magiging amount. Wala pa yung ating converter dyan. At saka inverter. Okay. Then, i-double check lang natin yung rating ng inverter natin. 835 yung input. Pero, bago mo ipasok yan sa inverter, kailangan mo muna ng boost converter. Kasi yung voltage lang nung PV mo ay 548. So, dapat merong mag-step up ng voltage. Ang tawag natin doon ay boost converter. So, gagamit lang tayo ng output niya na 835, input niya is 548, makukuha natin yung duty ratio. Yung duty ratio, yun yung switching ng converter para ma-step up mo nga siya into 835. So, bawat yan ay 20 kilowatts na boost converter. So, meron tayong 20 kilowatts na boost converter, 50 pieces. So, next, punta ka sa battery. So, okay na tayo. Meron ka ng PV system. Lalagay na natin yung battery. Sa battery, ang unang mong titingnan is meron kang minimum na rating. Karaniwan, ang isang battery natin ay 12 volts. So, kailangan kong mag-string ng battery cell or ng cell na tatlo in series. Kasi yun yung sabi natin maximum. 36 volts. Tapos, ang kailangan mo daw i-store sa kanya is 255 ampere hour. Times mo ng 12. Kasi, anong formula to? Voltage times current. Yun yung power. And may ginawa mong watt hour, so ibig sabihin voltage times ampere hour. So, naging watt hour na siya. So, 3.06 kilowatt hour. Then, yung 3.06 kilowatt hour yun yung rating ng kada isang battery. Pero bawat ari ng battery siya. Bakit siya? Kasi yung battery natin, tatlo yan yung naka-series, tapos parallel siya ng tatlo. Kaya 3 times 3 is 9. So, total of 27.54 kilowatt hour. Yun yung capacity ng isang ari ng battery mo. So, ilang ari ng battery ang kailangan natin? Kailangan mo daw ng 200 kilowatt hour. So, di-divide mo ng 27.54, kailangan mo ng 8 ganon, 8 array. So, yung isang battery, isang system mo, 9 batteries. Yung isang system mo, 9 batteries. So, 9 times 8. So, ilan ang 9 times 8? That would be 72 batteries ang kailangan mo para mabigay mo itong 200 kilowatt hour. Sir, pero di ba pag nagdi-design, sir, dapat may parang allowance na... Yeah, later on. Wait lang. Hindi pa tapos. Tapos, yung guidance yung ginagawa. Eh, yung nilate ang battery, kaya sa mga nilaso na yung guys. Pwede rin yung maximum Ulitin natin ha. Ito kasi ang ginamit lang natin dyan is yun yung rating 12 volts. Pag sinabi kasi na 200, titignan mo muna kung ano yung 200 volts na yung lead acid. Is that connected into a certain converter? Ito kasi individual battery pa yan eh. So hindi natin alam. Hindi ko alam kung saan mo nakita yon. Kailangan ko muna makita yung specification nun bago ko makonclude. But usually kasi, ang ginagamit natin is ganito yung mga rating ng mga batteries natin. Sa maliit lang naman to, 1 megawatt hour. Okay, next. Since kailangan mo ng 8 array, storage array, kailangan ko rin ng 8 converter.
Now, the problem, hindi ka pwede gumamit lang ng boost converter, hindi ka lang pwede gumamit lang ng buck converter sa battery. Kailangan mong gumamit ng buck boost. Bakit buck boost? Kasi pag naglabas yung battery ng voltage or ng current or ng charge, ibig sabihin, ang ginagawa mo is nilalagay mo sa grid. So, kailangan taasan mo yung voltage. So, yun yung boost mode natin or boost converter. Now, pag nagcha-charge yung battery mo, kailangan mo ibaba yung voltage. Kaya may back ka doon. Kaya nagiging back boost siya. So, back if you charge the battery, boost if you discharge the battery. So, yun yung principle. Yun. So, ito, nangyari, multi-directional yung converter mo. Pwede siya mag-charge, pwede siya mag-discharge. And mula doon sa nakalagay, because the battery can be discharged to 50%. So ito na yung sinasabi ni Manuel, yung assumption natin na 50%. So yung 200, kukunin ko yung 50% doon, which is 100. So yung 100, i-divide ko ng 8. So ang rating dapat ng kada isang battery system or ari ko is 12.5. Now, yung 12.5 ating sa 8, so 1.56. Yun naman yung rating for the battery. 1.56 kilowatts. Then, ang total natin would be 100 kilowatts yun. Yun yung kaya nyo. So, yan na yung assumption natin. Then, lalagyan ko lang ng duty cycle or duty ratio yung ating buck boost. And yan yung kanyang specification. So, nanggaya natin, iba na to pag back boost, ito na yung formula natin. V out over V in plus V out. So, we have 0.04. So, pag pinakita natin yung drawing, ito na yung drawing natin. Makikita nyo dito, 50 to. 50 rin yung boost converter natin. Then, meron ako dito ilang inverter. 4. Para maglabas ako ng 100 kilowatts. Yung battery ko, dito ko nilagay. Sa may DC bus, sa may 835. So, anong nangyari, yung 835, gagawin ko siyang 36. Yung 36, pag nag-discharge to, 36 gagawin ko siyang 835. Kasi take note, eto, mag-charge ka, or magbibigay ka ng current, pwede mo siyang papuntahin dito, at saka papuntahin dito, kung may excess ka. Depende kasi kung anong gagawin mo. So, eto, pag pinasok natin ito papunta dito, ibig sabihin charging. Pag eto wala at naglabas to, discharging siya. So, kaya nga ba, kaya makita nyo multi-directional tayo. Kasi may nakita ko yung isa, pagka kailangan ng connection, i-split na yun. Okay, yun nga yun. Pero hindi na natin focus yung part na yun kasi control na yun. Yes. Ah, 50 na ganun yan. Pwede mo sabihin in terms of actual representation, pag pumunta ka sa PB farm, may makikita ka talaga ng 50 na nakagano. So, yan. Tapos ito yung battery natin, may naka-1 siya. Sir, kada isang ganito, di ba sir? Isang ganito? Isang ari yan sir. Oo, ito isang area yan. 20 kilowatts. O, kaya nga, 50 yun. 50 yun. May questions sa computation. So, ang computation natin, kung ano pa rin computation dati. So, nagdagdag lang, naglagay na tayo ng battery. Ang tanong, dito lang ba nilalagay ang battery? Not necessarily. Pwede mo ilagay ang battery mo dito. Okay lang. Kaso ang problema, babaguhin mo yung back boost converter mo. Pwede ka rin maglagay ng battery dito. Okay lang rin. Ang magiging problema lang doon, hindi na siya converter. Inverter na siya. Kasi kailangan mo i-convert yung battery voltage mo into alternating current. Kasi nakakabit ka sa DC bus. So, any position is okay. Magbabago lang yung control natin. So yung lead acid, halos DC. Lahat ng type ng batteries is puro DC.
Next. So dito, pinapakita lang natin na pwede ka mag per unit analysis lang. Pero hindi naman necessarily required. So we just show ilan yung kanyang equivalent ratings in per unit. As well as yung next slide, pinapakita na 1 per unit. Meaning to say, balance yung system talaga natin. Okay. So yan yung una nating example. So may question pa sa example 5. There would be times na meron pa rin talaga. Nag-focus lang naman ng unbalance yan pag may load ka na unbalance. Okay. Another example, liitan na natin. Gawin natin 500 kilowatts for 60 volts, 60 Hz. Hindi 60 Hz, 3-phase alternating current. So yan yung mga PV natin and its equivalent data. Hinahanap natin yung design. So pag nag-design tayo, mamimili tayo. Tapos ito yung number of inverters natin. So pinakita natin dito na kahit anong type, 25 yung amount. But you would notice iba-iba yung kanyang input voltage and yung kanyang duty ratio. Pero ang output niya kahit anong mangyari would be 835 volts, 20 kilowatts. So wala kang problema doon. And yung inverter natin is ito yung kanyang rating. So, pwede nyo gawin to as an exercise or as an assignment, yung mga ibang examples natin. Hindi na pinakita yung solution. Pag drawing natin, yan yung drawing natin. Meron kang 25 na naka-parallel. Tapos meron kang 5 naka-parallel na inverter. Kasi ang kailangan kong rating is 500 kilowatts. Siyempre, kasama yung drawing na yan. Ayun ang 25. Pero hindi nyo naman gagawin na yung drawing yung 25 pieces. Ayun, yung parang gano'n. Pero pwede yan. Pag sa exam. Pero pag let's say, gagawin mo na sa design or sa simulation, hindi naman pwede yun. Kasi kailangan mo i-consider lahat siya. Okay, next. Lagyan natin ngayon ng load cycle or ng load curve. Yung unang example natin, nag-consider tayo ng 50%. Ngayon, may load curve ka na, iba na yung capacity ng battery mo. So, yung una natin, we just assume na ito yung magagamit niya na energy. Ngayon, actual data na kasi meron na tayong load curve. Ang gagawin lang natin na additional assumption is 40% ng total load lang yung consider natin na kailangan natin sa storage and 50% lang yung pwedeng i-discharge. So, same process pa rin. So, drawing natin yung pipili tayo ng data shape natin for PV array and for the battery. So, ang pinili natin is itong una at saka itong bakali. So, pwede kayong gumawa as your practice. Huwag yung gamitin itong una. Gamitin yung pangalawa tapos yung pangwalo. Okay lang rin yun. Makikita nyo may variation siya. Pwede magpalit-palit ka. Basta ang assumption natin, lahat ng type 1 yung gagamitin mo. Sa pagtingin ba ng PV at battery, ganyan yung useful guidelines. More or less, yan yung makikita mo mga data na kailangan mo. Hindi necessary yung nasa nameplate nila. Pag sa brochure, makikita nyo lahat yan. Pero sa nameplate, yung sa mismong PV, hindi naman kompleto lahat. Okay? Yung sa battery rin, ganun rin. Okay? So, ito yung load curve natin. Peak load tayo around 9 o'clock hanggang 9 p.m. Tapos yung the rest natin is off-peak. So, ito yung total energy ko. 292.5 kilowatt-hours. So, sa loob na isang araw, ito yung consumption ko. So, ang gagawin ko dyan is i-divide ko yung 292.5 ng 0.76. So, bakit 0.76? Kasi yung rating ng type 1 is 190 watts. Ang sabi, 0.5 sun hours. Ibig sabihin, kalahati ng 190. Tapos, 8 hours natin siya gagamitin. 8 hours lang naman, usually, ang maximum ng PV is 8 hours. Pag lumagpas ka ng 8 hours, ibig sabihin, may problema na yung araw natin doon. Sir, sa ibang bansa ka lang doon. Sa ibang bansa, karaniwan sumusobra. So
So, pero more or less 100 liters lang. So, yan. 385 daw ang kailangan kong modules. Hindi natin sinabi kung ilan yung naka-series or ilan yung naka-parallel. Basta 385. So, ito yung kanyang surface area as well as yung total area natin. So, total area natin is 4,801 square feet. Malaki. Para sa 385 na modules. Okay, may tanong before we proceed. Even na yan, sir. Bakit naging 144 to? Kasi this is inches times inches. So, magiging square inch. To convert square inch into feet square, every 1 feet is 12 inches. Square feet, so 12 square is 144. Ito yung kanyang surface area, square feet. Then, we go back to sa battery. Sinabi sa battery na 50%. Since sinabing 50%, kukunin ko yung 50% ng 3.06. Di ba 40% yung sabi? Ang 40% yung energy demand. So, yung 292.5, kunin mo yung 40% doon, which is 170. Now, the reason kung bakit naging times 2 to, kasi di ba ano ba ang 1 over 0.5? 2. 1 over 0.5 or 1 over 1 over 1 half is 2. So kaya umakyat yung sa taas. Pero pwede mo naman gawin 117 over 3.06 times 0.5. So ilan yung ating battery? 77 pieces. So yung pieces na yon, kada isang array is siyam. So, 77 divided by 9, kailangan ko ng 8 array ng battery. So, yun. Ayun na yung example natin. Ganun lang yung computation natin. Yes? Kaya nice sir kasi tatlo yung Naka-series, then tatlo silang naka-parallel. Standard practice. Pero hindi ko sinasabi na ganun lang talaga. Baka kasi meron ng mga improvement ngayon na pwede ng 4 yung naka-parallel, or 4 na yung naka-series. But madalas, tatlo-tatlo lang siya. Kasi mas madali na. Alam mo na, pag let's say may nasirang isa, alam mo nang i-troubleshoot ka agad. Hindi kagaya pag even number or mas marami, mas mahirap. Okay? Okay, let's have another one. Ngayon naman, 2 megawatts naman ang rating natin. So, hanapin natin number of modules sa string, at saka sa array, weight and cost, pati inverter specs. Mapapansin nyo lang naman yung computation paulit-ulit, kaya nakakasawa minsan. Pero you need just to do that. Kasi pag nagtrabaho kayo, lalo na kung eto, ganyan lang gagawin nyo. Kung hindi kayo magpa-practice, syempre mahirap siya. Pero kung uulitin nyo yan, baka sa susunod, kapisado nyo na pati yung formula na 2 square root of 2 times line-to-line voltage over square root of 3 times MA. So, madali na siyang matatanda. So, ito yung mga ratings natin ng PV at saka ng inverter. So, pwede nyo i-compute yan manually kung saan na-arrive yung 7 saka 15. So, yung mga walang solution, pwede nyo gawing practice yon. Ito na yung magiging, ano na yan, diagram na yan. Sa yung ating DC bus, ito, meron kang 100 pieces na array, 100 na inverter, then ito yung kanyang connection papunta. Hindi na siya gumamit ng booster dito dahil naka-integrate na yung ating converter sa PV system. Pwede yung minsan. Minsan kasi pag nagpapakode kayo, magkasama na siya. Okay. Another example. Magde-decide ka na microgrid na ito yung rating and ito yung kanyang voltages as well as other factors. Type 1 pa rin ang gagamitin natin. So, ito yung equivalent na yan. So, mapapansin nyo dito na yung position ng battery natin is nasa AC. Okay lang ba yan? Okay lang. So, ulitin natin ha. Kahit saan nyo ilagay yung battery, okay. Pwede nyo ilagay yung battery pagkatapos ng PV,
Pwede nyo ilagay yung battery pagkatapos ng inverter. Pwede nyo rin lagay yung battery sa grid side. Basta kailangan nyo i-consider na since DC yung battery, pag kinonect mo sa grid, gagawin mo siya AC. That is if you assume na constant yung bibigay yung PV. Then, afterwards, ito lang yung solution doon. So, 400 divided by 54.8. 7 number of modules or 7 strings. So, yun yung ibig sabihin doon. 7 yan. Tapos, 20 over 1.33, 50. So, 15 to na strings na naka-parallel. Then, ito na sa baba, 2,000 divided by 20, 100. Ibig sabihin, yung bawat rating na itong isa ay 20 kilowatts. Meron akong 100 na piraso. 1,000. Okay? Then, for the surface area, yan yung kailangan mo ng surface area, yan yung weight, and yan yung cost natin. Saan? Ulitin natin, nakalagay. Meron? Determine. Ito. Nakalagay dito. Sir, bakit dito sir sa assignment ko hinahanap yun? Mga total harmonic distortion. Oh, ay nasa sa example 1. Pero sir, yung mga gagamitin namin specification, pwede ko ba kami kumuha? Ulitin natin ha. Nakalagay nga dyan na commercially available. So, ibig sabihin, magse-search kayo sa internet or kung may kakilala kayo ng bebenta ng PV, nagbebenta ng battery. Pwede naman yung sa Shopee, Lazada. Huwag yung sa Shopee at saka Lazada kasi medyo hindi tama yung ratings. Okay, then yan yung pagkuha natin ng RX. Ito naman yung sa rectifier. Ito yung side natin dito. Okay, may questions ba sa pag-compute? Dahil straightforward yung computations natin. Hindi naman yan. Tatlong meeting na natin i-discuss yan. So, you need to just look back dito. And direct naman yung solution. Mga ganyan natin, pwede yan natin. Mag-i-hirap yan. Actually, ang magpapahirap lang Sabihin yan mo is si Sir. hindi kayo marunong mag-search sa Google. Pero alam ko magagaling kayo mag-search sa Google. So, imposible naman na hindi kayo marunong mag-Google. Order to, no? Type 1. Marami kayong makikita na bracket. Mga example ito sir, ganyan po. Pwede na po yun. Oh, yan. So, So ito yung type 1, no? wait lang. Before ko i-discuss yung last part, sabihin natin, for instance, mag-google tayo ha. Bakit kaya? Hindi mo kailangan mag-send link. Search mo lang, PV panel. Kasi kaya PV module. Ayan. Nilalabas na, di ba? Puro Shopee yan. Huwag ka dyan pumunta. Boss pa. Ito na lang. Ayan, company yan ng solar panel. Tapos, Get prices. huwag ka na-get prices. Hanap tayo na ano. Kung may products sila, products. Ano di ba sabi mo hindi na lang palit na indicator? Titingnan mo lang naman kung ano yung kailangan mo eh. Download technical sheet. Ayan. Pero iba to, ilaw to eh. Baka, ilaw yun. Ayan sir. Ayan sir, may panel. Yeah. Ay, panel light sir. Panel lights yun eh. Okay, bawal. Bakit bawal? Hindi yun. Di ba? Ayan sir. Pero okay yun, hindi ka natin gagawin. Hindi ka natin Tapos ang power. Dito lang, itas papalitan mo lang yung mga given. Kasi yun din sa problem.
Pero ba mga pare-pares ng size, no? Hindi ko nga alam paano ano yun. Sayang no, pwede nyo nga tingnan yung Alvin calculator pa nga sila. Tawag yan ako. Ayaw sir. Ayaw naman. Balls pa. Baby size. Ito. Sir, ito sir. Solaro. Madami. Dito po ata ako naganap ng ano, sir, eh, yung design ko. Yung sa PV ba? Ayun yung ano? Saan mo nakuha to? Ayun yung dating lagyan ng kote. Ayan, makinig muna. O, ito, example ng data sheet ng isang PV. So, ayan yung kanyang maximum rating, 310 watts. Makikita nyo naman kompleto lahat. Parang ito rin yung nakalagay dun sa Example. Bali po yung 310, yan po yung type 1. Oo, pero ang pangalan niya hindi type 1. Ang pangalan niya is EG-310M60. May code sila nila. Pero yung bagsak nila na maximum voltage na, actually 1,000. Ay, hindi. Ha? Hindi yung maximum voltage. System. Nasaan yung maximum voltage? Ano maximum system voltage? So, ang ibig sabihin nitong maximum system voltage, pwede mo siyang Safety lang. gawin na up to 1,000 volts is magsisiris ka ng ganong karami at kaya niya hanggang 1,000. Pag sinobrahan mo pa siya, 1,000 pa rin. Kapag hindi na kaya. Hindi, no sir, pag, di ba, isang series po 1,000 sir. Tapos pwede ka Pag nagdagdag ka pa ng isang panel doon sa para 1,000. kasi isipin mo baka pwedeng mas mataas sa 1,000. Hindi nakakayanin. 1,000 pa rin siya. Hindi, sir, halimbawa, kailangan ko 5,000 sir. E di, Lima. 5 naka-series sir. Ulitin ko, Ay, limang- hindi ka pwede lumagpas ng 1,000. Ang maximum mo is 1,000. So, kumbaga, pag meron ka ng 1,000, tapos pagsisiris ka pa ng 1,000, 1,000 pa rin. I mean, yun. parallel pala sir. Parallel, current yun. Okay. Okay, so 1,000, yan yung ilalabas ng PV mo. Tapos ang tanong, ano yung ipapasok mo sa Battery. converter? Converter battery. So, check mo yun. So, ito yung data sheet ng PV. Kung ano man yung nakita nyo doon, pwede nyo maano. Bakit parang saan may bibili? Hindi, ito buong yung PV yan. Wala, napakalaki naman. Pag malaki, i-check mo yung dimension. Ayun yung nakalagay yung dimension niya. Naka-back view yan. Ito yung junction box. Ano yung junction box? Yan yung makikita yung dalawang wire. Yung positive saka yung negative. So, kung meron kayo isang PV module, naglagay ka pa ng isang PV module dito na magkatabi, para mas-series mo yun, pagsasamahin mo sila. Kaya, di ba karaniwan na makikita mo yung PV module, magkatabi sila ng ganito. Dahil yung wire natin, ayaw natin masyadong mahaba. Babalik tayo sa computation natin sa 417. Di ba pag mahaba yung wire natin, ano yung resistance nun? Mas mataas. So, mas marami kang power loss. So, yan yung nasa likod. Back view yan. Okay? So, yan yung mga types. Pwede kayo mamili dyan. Magkakaiba yan. Automatically. Eh, sige yan din sa PV. So, makikita nyo dyan. Ito yung size, oh. Ayan yung size. Naka-M yun. Pati yung weight. Kumbaga, kompleto siya talaga. Pinakita lang natin na doon sa table na yun, ito lang. Pero, pag tumingin kayo sa specification, marami ka pa iba makikita. So, yan yung type na yan. EG series yan. Doon yan. Yan, doon sa baba. Yan, doon yan. Ayan, pwede ka dyan sa Jinko, Pero download yung mo lang, cost, etc. yan, ay 30. Yan. Pero
So yan sa PB, kung di ba problema nyo yung sa ano, ang ABP, yun lang naman yung magsa-search lang naman kayo, which is actually the same table na ginagamit nyo sa homework, ay sa examples. Ang difference lang, hindi nyo gagawin yung sa PowerPoint. Search. Ha? May battery din dito. Mabagal yun? May battery din. Sige, punta tayo battery. Sige, punta tayo battery. Search ko muna sa solar. So, ito naman yung data natin sa battery. Ano ba yan? Hindi yan. Babang pa. Grade yan eh. Yan yung battery unit niya. So, yan lithium-ion ang ginagamit niya. Ang capacity per battery module is 4, 8, and 12. Pati yung usable. Take note na 80% lang ang ginagamit natin. So, ang 80% ng 4 is 8, 16, 12, 3.2. Pero dito pala ang ginamit niya 90%. So 90% ng 4, 90% ng 8. Hindi mo ginagamit fully yung capacity natin. Okay? Lagi yung 8%. 80%, 90%, depende. Dito ginamit nila 90%. Okay? Sa bawal lang haba na. Depende. Yung sa example, 50% lang. Pero, kailangan nyo i-check yung standard operation nyo. Kung ano ba yung tinatawag yung charging sa discharge. Okay, so yan yung sa battery. O, sige, search nyo converter naman sa inverter. Meron bang converter inverter dyan? Ayan, inverter. O, sige. I-ano natin. Huwag yung Wi-Fi. Sorry sir. Ito na yung ano, input voltage na kailangan mo, 600. Di ba yan yung VI DC natin, 600. Ano yung output niya na AC? Ayan, ang output niya na AC would be 400 volts. 400 volts. 3-phase, line, neutral, saka protective earth. Ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng grounding doon sa inverter. Pwede mong, kasi kayo bahala kung paano nyo i-submit yun. Pwede namang computerized, pwede namang handwritten, di ba? Wala naman ako sinabi doon. So, pwede nyong i-cut, tapos ilagay siya. Oo, wala namang problema. Hindi ko siya nakikita ang problema. So, yan yung inverter natin. So, yan na lang gagamitin nyo. So, for instance, kailangan nyo ng 1 megawatt. Sabihin natin, 1 megawatt. Ilan yung output natin na to? Ang maximum na to is 10 kilowatts, di ba? Pag ito yung binili mo, 6. Pag ito binili mo, 5. Pwede ito na gamitin natin. So, 1 megawatt divided by 10 kilowatts. Ganun karami yung inverter mo. O, tapos, since sinabi mong 10 kilowatts yung isa mong inverter, ilan yung size ng converter na ilalagay mo doon or ari? So, yan. Oh, yan, inverter. May converter ba? Inverter. Sorry. So, tingnan natin yung converter. Ano tayo converter? Wala na yata. Wala na yata. Wala na. So, search na lang tayo converter. Converter. For PV. Huwag nyo lalagay converter kasi pag converter lang nilagay nyo at saka data sheet, Madami ang lang. makikita nyo converter lang dyan is maliliit lang. Ano yung Hindi yun. Hindi yan. Hanapin mo yung may mga tampal. Data sheet, lagyan mo data sheet. Kasi pag ganyan lang, ang ilalabas lang niya is yung papel lang. Yan, dali yan. Sige. O, ito yung converter natin. So, ano ang kailangan ang kaya niya? PV voltage range mo is 550 to 1,500. So, balik ka doon sa PV mo, di ba? Sabi natin 1,000 volts. So, pwede natin gamitin to kung ang PV rating ko ay nasa 550 to 1,500. Tapos, ang output daw niya would be
Inland. Supply voltage natin, ginawa mong AC to eh. 550, 500 kilowatts. Yun pala. Ito. 500 kilowatts at 1,000 volts or at 1.5 na 600. So yun yung output mo, 1.5. Ang input mo maybe around 550 to 1.5 rin. Okay. So yan yung converter. Pag itas mo yung diagram. Ito kasi yung converter natin. So may battery ka para dito. So yan. Tapos pwede ka rin, itong module natin, nakakabit rin sa converter natin. Okay. So yun, I think wala kayong problema pagdating to. Kasi lahat ng center? Ha? Ano yung sun center? Yun yung memorable na ano. Pangalan nila yun. Kumbaga, gumawa sila ng central system netong mga to na pinagsama nila dyan. Okay, so may questions ba sa paghanap ng datasheet? I think dapat kaya nyo gawin to kasi gagawin nyo talaga siya sa design nyo. Hindi pwedeng hindi nyo gawin. Inuna na natin ngayon na ginawa na natin activity para at least alam nyo na yung idea pag ginawa nyo yung design. Kumbaga, hindi na natin tatanungin, sir, sa kami kukuha ng datasheet or paano namin gagawin, etc. So, yun lang yung purpose natin dyan. Pag nag-win yan, yung turbine system, ganun rin. Hanapin nyo lang yung mga parts. Okay? Mag-iiba Ha? lang. Pwedeng team. Da. Palugit na sa Pasa nyo lang. Pag nakita nyo nag-extend, edi masaya kayo. Pag hindi na-extend, pasa nyo lang. Ayan na naman tayo eh. Gumagawa na naman kayo ng mga ano eh. Okay. So, tapos na natin yung discussion natin ng PV system. Okay, may questions ba? Bukod doon sa extension ha? May questions ba? Yung alin? Wala ba? Wala ba? Hindi nga po alam ko meron yan eh. Pag meron ako nakita, Tignan nyo nung Kung nga sir, wala submission sir. You know, pag wala kang nakita sir, extended no? Di ba, Babs, kung may check? may nakita. Hindi, tinong yung Kama na setting na lang daw. Ayan na. Yung isa pa yung converter. Converter. Yung sa dulo. Yung yan. Yan. Yan mo sa DC Pro. Send ko mamaya. Wala na sir. Yay! Extended. nagkaroon ng ano may nagdasal na naman sa inyo. Saan pa? Ayusin ko mamaya, mag-extend lang naman yung mga ilang araw lang.